Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang pagkabunyag ng sikreto ni Atty. Alon at Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Si Trixie, ang matapang at matalinong anak ni Patricia, ay nagiging isang mabagsik na investigador sa mga kasong kinasasangkutan ng kanyang ina at ni Atty. Alon. Matapos malaman na may ugnayan ang kanyang ina kay Atty. Alon, nagsimulang magtaka si Trixie sa mga nakatagong lihim. Tumatagal ang mga araw ng kanyang investigasyon at habang siya'y nagsusuri ng mga detalye, nakatatanggap siya ng banta mula kay Atty. Alon. Pinagbabantaan ni Atty. Alon si Patricia na kung hindi titigil si Trixie sa paghahanap ng katotohanan, gagawin niyang lahat upang patahimikin si Trixie. Si Patricia, bagamat nagmamahal sa kanyang anak na si Trixie, ay natatakot sa mga banta ni Atty. Alon. Ang buhay ni Trixie ay nasa panganib. Kaya't ipinag-utos ni Patricia kay Trixie na itigil na ang investigasyon. Ngunit hindi tumigil si Trixie. Pinili niyang magpatuloy at ipaglaban ang katotohanan. Lalo na't alam niyang may malaking papel si Atty. Alon at Patricia sa mga hindi kanais-nais na pangyayari. Pinili niyang isiwalat ang lahat kay Lilet Matias, ang kanyang kapatid, na may malalim na koneksyon kay Trixie, at alam niyang hindi ito magdadalawang isip na makipaglaban para sa kanya. Ang pagbabalik ni Lilet Matias. Si Lilet Matias, isang abogadong kilala sa pagiging matalim at matapat sa kanyang mga prinsipyo, ay abala sa paglutas ng mga kaso. Isa sa mga kasong pinagtutukan ni Lilet ay ang isang pag-aaway tungkol sa pagkamatay ng anak ni Lydia. Ang pag-aalala ni Lydia sa pagkawala ng kanyang anak ay nagdala ng maling akusasyon laban sa isang padre. Ngunit nang matuklasan ni Lilet na hindi totoo ang mga aligasyon, ipinaliwanag niya kay Lydia na hindi siya matutulungan sa pagkakaroon ng kapalit ng pera at kabayaran mula sa pari. Sa huli, nagdesisyon si Lydia na bawiin ang kaso. Ngunit ang pagkatalo sa kaso ay nag-iwan ng matinding pasakit kay Lydia. Nag-alok si Atty. Abalos ng tulong kay Lydia. Nagtakda ng bagong direksyon sa buhay ni Lydia at ipinangako niyang tutulungan siyang makahanap ng bagong trabaho upang makapagsimula muli. Pagpaplano at pag-aalinlangan. Sa Keystone, si Eira ay abala sa kanyang mga gawain. Ngunit ang mga bagay ay tila hindi nagiging maayos habang binabayaran ang mga maliliit na responsibilidad. Napapabayaan niya ang kanyang kasal kay Atty. Alon. Hindi niya alam. Ginagamit lamang ni Atty. Alon ang kanyang pagiging bukas loob para sa kasal upang makautang at makuha ang pera mula kay Eira. Si Atty. Alon, bilang isang abogado, ay pinili ang manipulasyon upang makakuha ng pera mula kay Eira na siya sanang gagamitin upang tustusin ang mga pagpaplano para sa kasal. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi alam ni Eira na ang perang ipinagkatiwala niya kay Atty. Alon ay magiging solusyon sa mga pagkakautang nito. Tuwang-tuwa si Eira dahil iniisip niyang ginugugol ni Atty. Alon ang kanyang pera para sa kanilang kasal. Ngunit sa katunayan, ginamit lang ito para ipambayad sa mga pagkakuutang ng abogadong si Atty. Alon. Habang si Eira ay masaya sa kanyang nararamdaman, si Sabrina ay nag-aalala sa mga plano ni Atty. Alon.
Ibinili ni Atty. Alon kay Sabrina na tulungan siyang pagtakpan ang kanyang mga maling hakbang at ipagpatuloy ang ilusyon ng kasal nila ni Eira. Ang lihim ng perang ibinigay ni Eira. Ang pinakamalaking lihim ay nahulog sa mga mata ni Lilet at Kurt habang nagkikita si Atty. Alon at ang kanyang pinagkakautangan sa isang restaurant. Nakita ni Lilet at Kurt ang transaksyon na may kinalaman sa malaking halaga ng pera na ibinabayad ni Atty. Alon kay Arsenal. Nang makita ito ni Lilet at Kurt, nagsimula silang magtaka kung bakit ganoon kalaki ang halaga ng perang ibinabayad. Habang patuloy na nakikipag-usap si Atty. Alon kay Arsenal, patuloy ang banta ng mga utang kay Atty. Alon. Pinagbantaan siya ng kanyang pinagkakautangan na kung hindi mababayaran ang natitirang halaga, may kalalagyan siya. Ang problema ay hindi niya kayang bayaran lahat ng mga pagkakautang. Gamit na ang pera na ipinagkatiwala ni Eira para sa kanilang kasal. Inililihim ni Atty. Alon ang kanyang mga aksyon. Ang banta ni Arsenal ay nagpapalubha sa sitwasyon ni Atty. Alon. Ang pag-usbong ng katotohanan. Nagdududa na si Lilet at Kurt sa pagkatao ni Atty. Alon at iniisip nila kung dapat ba nilang ibulgar sa iba ang kanilang nalaman. Habang sinubok ni Atty. Alon na pigilan sila mula sa pagbubulgar ng katotohanan, nagsimula ng magsisibol ang mga detalye mula kay Trixie. Pinipilit ni Trixie na isiwalat kay Lilet ang lahat ng kanyang nalalaman. At hindi na siya matatakot ipagsabi ang katotohanan tungkol kay Atty. Alon at Patricia. Ang mga susunod na hakbang ay magiging mapanganib. Kung hindi titigil si Trixie, maaari nilang ilantad ang mga kasinungalingan ni Atty. Alon at ang lahat ng kanyang plano ay magbubukas sa isang malaking eskandalo. Ngunit kailangan nilang maging maingat dahil si Atty. Alon ay hindi basta-basta magpapatalo. Magiging isang malupit na laban para sa katotohanan. Ang lahat ng mga lihim na itinago sa likod ng kasal, ang mga pagkakautang at ang pagnanakaw ng mga pagkakataon ay maaaring magbukas ng pinto ng isang bagong simula o isang trahedya sa buhay ni Eira, Patricia, Trixie at Lilet. Dahil nga sa nalaman ni Lilet ay maaari na naman magsimula ito ng bagong hidwaan sa pagitan nila nito ni Atty. Alon, pati na rin ng kanyang kapatid na si Eira. Makakuha kaya ng ebidensya itong si Lilet na magpapatunay na hindi ibinayad ni Atty. Alon ang pera na ipinagkatiwala sa kanya ni Eira para sa kasal nila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.